Hello, ako po si Victor Carbilledo, taga Barangay Holy Spirit, Quezon City, at ako po ay isang pest control service provider. Mga anay, bukbok, ipis, lamok, langgam, daga at iba pa. Ay, tiyak na perwisyo ang dulot ng mga ito kapag hindi ito naagapan. Siyempre to the rescue si Kuya Victor at ang kanyang team para sugpuin ang mga ito. Para relaxing at komportable ang bawat tahanan ninyo. Narito po yung mga kailangan nating gamit. Una po ay sprayer, misting machine, cordless drill, chemicals po, bait powder po, and insecticide and termiticide. Kailangan din po natin ng tubig. At huwag din natin kakalimutan ang ating caution sign. Una po, ine-inspect muna natin yung area. Kung may mga kailangan takpan, tatakpan po. Pangalawa, magsuot po ng safety gear. At pangatlo po ay pagtimpla ng chemicals. Ito naman po ay direct spraying para sa mga crawling insects. Ginagawa ito sa loob at labas po ng bahay. Iiwasan lang po natin yung mga pagkain. Dapat po natakpan na po lahat at yung mga gamit na ginagamit po sa kusina. May dalawang chemical din po tayo na ginagamit doon. Una po yung termiticide para po sa anay. At pangalawa po yung insecticide para po sa mga ipis, langgam at lamok po. Ito naman po ay drilling and wood injection. Para po mag-inject ng chemical para nakaka-penetrate po yung chemical dun sa loob mismo ng kahoy. Ginagawa po ito sa lahat po ng may kahoy sa loob ng bahay. Dinidrill po natin yung pagitan ng dalawang kahoy ng maliit lamang po para hindi po pangit tignan. Pangatlo po, powdering doon sa lahat po ng outlet, circuit breaker and switches para maiwasan po natin pamahay ng mga anay yung mga loob ng outlet po natin. Pang-apat po ay drilling and injection sa outside perimeter po ng bahay. Yun po yung magdidrill tayo ng 16 diameter and 450 mm yung lalim po ng butas para po maglalagay ng chemical sa ilalim ng lupa. Ginagawa po natin ito para maproteksyonan yung ilalim po ng lupa natin for termite barriers po. Para kung sakaling may anay sa kabilang bahay, may harang na tayo. Ang tawag naman po dito ay baiting system. Ito po yung bagong ginagawa na treatment ng anay na kung saan ay dinadala ng workers yung pagkain na may lason dun sa queen. Minomonitor po ito ng 2 to 3 months na kailangan po hindi na uubusan ng pagkain para ma-eliminate po natin yung colony nila. Ito naman po ay power misting. Ang pagkakaiba naman nito sa fogging, ang fogging po kasi pagka sa open area, mas nakakatakas lang yung lamok. Kumpara po sa misting is direct po na tumatama yung chemical mismo doon sa lamok. Mas choice ko po na gamitin ang power misting kasi mas effective siya dahil namamatay mismo yung lamok kumpara doon sa fogging kasi na parang natataboy lang. Ang karaniwan po na services na meron dito sa Pilipinas, una po ay ang baiting system. Yung po yung magpapakain tayo sa anay. Pangalawa po yung termite control. Yun po yung mag-i-spray lang, yung traditional na ginagawa natin. Pangatlo po yung sa soil treatment,
yung maghukay pa lang po ng poste ng bahay hanggang sa mabuo po yung bahay. Pang-apat po ay anti-termite reticulation. At pang-lima po ay ang general pest control. Ito naman po yung pinakita namin kanina. Dahil sa nakitang may potensyal itong gawing kabuhayan, nagka-interes si Kuya Victor. Pinag-aralan niya ito at lalo na't ito na ang matagal na kabuhayan ng kanyang mga magulang. Kaya, Kuya Victor, magkano naman kaya ang puhunan sa ganitong kabuhayan? Maaari kayong mag-uumpisa sa ganitong kabuhayan sa halagang 30,000. At kung makakuha kayo ng kontrata sa halagang 10,000, maaring kumita kayo ng kalahati o 5,000 sa kontrata. Sa kasalukuyan, ang mga pest control companies ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng heat treatment at mga eco-friendly solution para masigurong ligtas ang mga tao at kapaligiran. Hindi na mapigilan ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya, kaya naman maging sa mga pest control services, ito ang bida para puksain ang mga insektong naglilipana sa ating kapaligiran. Kaya naman sa ganitong kabuhayan ay pumatok na sila Kuya Victor. Itong kabuhayan na ito ay nag-umpisa po sa magulang ko. Noon pa, sumasama ako dun sa tatay ko po. Pagka wala akong pasok, actually nag-aaral pa po ako noon. Sumasama na ako sa kanya. Nung time na bumukod ako, talagang sobrang hirap din po. Nung time na isa kasi start from zero talaga. Actually, dalawa lang kami. Dalawa, tatlo po ni Kuya Pao at Kuya Rolly. Kami siya yung una kong kasama. Siya ang kasama ko talagang pag na nag-i-spray noon. Hanggang sa dumami po, hanggang sa nadagdagan ng tao. Ngayon po, yung tao po namin ngayon sa opisina po, nasa mga 8 na po sila. Tapos yung technician po, nasa mga 20 na. Mas pinagbubuti namin, ngayon po kasi member tayo ng Pest Control Association of the Philippines, may mga trainings na ino-offer po yung association. So lahat po ng mga technician po, dumaan po sa ganung proseso po. Si Kuya Victor lang noon sa pagsisimula. Ngayon marami na siyang kasama. Talaga namang hindi maikakaila ang ganda't husay ng serbisyo nila. Kaya't mga kliyente niya, tuwang-tuwa. Sobrang sarap po sa pakiramdam na lalo't yung mismong mga client na servisan na namin, nire-recommenda sila mismo sa pamilya nila, sa mga kapitbahay nila, sa kanila na mismo nanggaling na okay to, si RRC, okay yung company nila. Inaayos din po talaga namin yung trabaho. Importante yun na kung ano yung pinangako mong trabaho sa kliyente, dapat ginagawa mo. Ngayon po, may ano na kami, may humahawak na sa social media namin. May mga editor na po, may yung IT namin, tas yun po sila, halos 3 na sila na gumagalaw doon. At yun po, gumaganda naman at lumalaki po, halos nadadagdagan po talaga yung mga tao. Sobrang laking tulong po kasi lalo't nag-umpisa ka sa maliit, mas napapabilis yung pagkilala ng ibang tao. At nakikita naman nila na yung mga reviews din doon sa page, maayos naman po. Kuya Victor, gaano nakatulong ang kabuhayang ito sa inyong pamilya? Nakakapag out of town na rin po kami kasama yung mga anak ko, yung pamilya ko. Isa yun po yun sa mga katas din po nung pinagsikapo ko, yung kinita po sa pest control po. Ngayon po, 4 na po yung sasakyan ko na ginagamit sa pest control at 4 na rin po yung motor ko na ginagamit mo sa mga inspector din po, pati yung naghahatid ng mga kontrata. At sa ngayon po, ang ginagawa ko na lang, more on inspection na lang ako. Minsan po, pag may free time, pumupunta rin ako doon sa site to check, to check po doon sa mga tao kung kumusta na. At tinatanong ko rin po yung client kung ano yung nagiging feedback niya, kung maganda ba yung gawa, kung may comment po siya. So yun po, minsan yung contract, ako rin po minsan nagpapareceive pagka talagang maluwag po sa oras. Naibibigay ko na rin po yung mga pangangailangan ng pamilya at nakakatulong na rin ako doon sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. At pangatlo po, yung mga tauhan ko. So mas marami na akong taong natutulungan. Dumami na yung tao ko at mas marami na akong pamilyang natutulungan. Kay Sir Victor po, wala po akong masabi kasi mabait po siya sa amin. Saka magaling po siya magdala po ng tao. Mas nagsumikap ako kasi ang ginamit ko na lang din na inspirasyon ng pamilya ko. Kasi sakto din po yung anak ko pinanganak nung pandemic. Wala pong ibang hanap buhay noon eh. Talagang naka-lockdown po. So nagsikap ako na talagang naka-focus, kakaisip na kung ano yung magandang gawin na para maayos yung, para mapalago. Sa pangkabuhayang ito, kung sino man po yung may magkaka-interest,
Napakaganda po ang pest control. Basta't ayusin lang po yung pakikipag-usap sa mga kliyente kung ano yung pinangako nyo, dapat tinutupad nyo. Kung may problema, balikan agad. Pag may concern, sagutin agad. Mahalaga na kung ano yung pangarap mo, tuloy-tuloy lang. Kasi normal yung sinusubo ka eh. Alam mong galing ka sa eskwela, sinusubo ka talaga eh. Ang kailangan patatagin mo, yung pangarap mo sa buhay, huwag ka lang sumuko. Kung learn from mistake lang at tuloy-tuloy lang. Laging lumapit at laging manalangin sa Panginoon, napakatotoo niya. Lahat po kung ano man yung nangyari sa akin ngayon, dahil po sa Kanya yun. Hindi man naging madali sa simula ang ganitong hanap buhay, subalit dahil sa pagtutulungan ng mag-asawa, naging mas magaan at naging mas mabilis ang kanilang pag-asenso. Sa tulong at awa po ng ating Panginoong Diyos, masasabi ko po na malayo na rin po ang narating ng aming hanap buhay na ito. At proud din po ko sa aking asawa dahil napaka-supportive po niya at good provider po siya sa aming pamilya. Hindi po siya nagkukulang. Talagang sinusuportahan niya po kami. Ako naman po bilang asawa ay sinusuportahan ko rin naman po ang aking husband. Sa katunayan, ako din po yung nag-handle ng admin works, mga paperworks po sa opisina, pati na rin po yung pagre-reply sa mga kliyente, pagpa-follow up po sa kanila. Bilang kaalib doon sa Iglesia ni Cristo, isa sa mga responsibilidad po na hindi ko pinapabayaan, yung pagsamba po. Minsan pagka nataon na yung kliyente, nataon din na oras po ng pagsamba, yun lang din yung oras na available yung kliyente, kinakancel ko po. Mas mahalaga po yung uunahin natin yung Panginoon po. Laging, kasi sa Kanya lagi ako lumalapit at totoo po, talagang pag hindi mo siya kinakalimutan, inuuna ka rin niya kung ano yung mga hinihiling mo sa Kanya. Dahil sa Kanya rin po nanggaling lahat ng nakakabuti para sa atin. Kung ano man po yung narating ko ngayon, lahat po ay galing po sa Kanya lahat ng ito. Ang kanilang natatanging dedikasyon sa kanilang serbisyo ang nagsisilbing daan upang lalo pang pagbutihin ang kanilang araw-araw. Dahil alam din nila na araw-araw din silang iniingatan at pinagpapala ng Diyos na lumalang. Proud ako na isang pest control service provider dahil trabaho ko to.